Nagsimula na pala ang media day sa NBA, akala ko September 30 US time. First time in 17 years din na wala si Russell Westbrook kapag media day dahil wala pang team ang nagsasign sa kanya at wala pa rin namang statement kung magre-retire na si Westbrook. Pero si Kawhi parang lalong sumimangot sa media day. Alam niya kasi yung itatanong sa kanya ng media na corner pa siya ni Ramona Shelburne. Sinagot naman ni Kawhi yung mga tanong regarding sa aspiration contract niya na wala naman siyang pakialam sa mga sinusulat sa kanya at mga conspiracy ng mga analyst at journalist. Pero nung tinanong si Kawhi kung accurate ba yung mga nireport sa kanya tungkol sa aspiration contract, ang sinagot lang niya, hindi niya sigurado kung accurate ba yung mga reported. Pero base kay Kawhi, ini-invite niya ang NBA sa investigation dahil wala naman silang ginagawang masama. At hindi rin kabado si Kawhi na mayroong mangyayari na penalty sa kanya. Dagdag pa ni Kawhi, may utang pang mas malaki sa 7 million ang aspiration bago siya na bankrupt kumpara sa nireport na 7 million. Yun ang malamang na hindi accurate. Parang inamin din ni Kawhi na meron talaga siyang contract sa aspiration na no-show at yun naman kasi talaga ang unang titingnan ng NBA. In full uniform naman si Kyrie na umate ng media day para sa Dallas Mavericks. Parang ito yung unang beses na makikita in full uniform yung tatlong first overall pick at big 3 ng Dallas Mavericks. At possible din huling beses dahil naman sa eye injury ni Anthony Davis na namumula pa nga yung mata habang nasa media day, magsusuot na siya ng protective eyeglasses permanently base ito sa advice ng doktor sa kanya. Clear naman na makakapag-participate na sa training camp kasama ng ibang ka-teammate itong si Anthony Davis na nagkaroon ng injury yung ibang mga player nila. Ang hindi lang makakapag-participate sa training camp si Kyrie dahil nagpapagaling pa ng injury. May mga player naman tumangkad ngayon, kakapanood ata ng Viva Max. Si Derek Lively listed na 7-1 dati. Nabase naman sa report ngayon nasa 7-2 or 7-3 na si Lively na 21 years old pa lang naman. Hindi naman kasi confirm kung 7-2 or 7-3 na talaga si Lively pero sa kanya kasi galing na tumangkad siya. Hindi pa rin naman nasusukat officially nang walang sapatos yung mga player ngayon at nilalagay sa mga website. Pero kung tumangkad si Lively kahit 1 pulgada, major advantage sa kanya yon dahil matatapatan niya sa tangkad si Wembanyama. Pero based din sa report, tumangkad si Wembanyama ng 1 inches. Nasa 7'4 na siya ngayon. Katulad ni Lively, 21 years old pa lang si Wemby. Magiging kapareho niya sa tangkad itong si Zach Edey ng Memphis. Pero hindi good news yun para kay Wembanyama na tumangkad pa siya dahil magiging prone ang lower body niya sa injury. Kung EuroLeague siguro naglalaro si Wemby walang problema kasi kalahati lang nun ang games kumpara sa NBA na nasa 82 games na merong 1 or 2 araw lang na pahinga. Swerte pa nga kung makatatlo. Binanggit lang din ni Wemby na mas mabilis siyang bumigat ngayon. Si Dylan Harper naman nagpapagaling pa sa thumb injury. Sinabi niyang optimistic siyang makakapaglaro sa start ng regular season. Sa free season naman may chance na makapaglaro si Harper pero nakabase yun sa medical team at sa coaches. Kaya naman sinabi ni Harper na possibility makalaro agad siya na nasa 22 or 23 days from now depende sa time zone. Dahil si De'Aaron Fox nakakapirma lang ng kontrata merong hamstring injury. Unlikely makakalaro agad siya sa start ng regular season. Kaya andon ang chance ni Dylan Harper na mailagay agad sa starting unit. Sa Lakers naman sinagot na ni LeBron ang tanong ng media kung magre-retire na ba siya or iintayin niya muna si Bryce bago mag-retire. At kung magkakaroon ng desisyon na ituloy sa year 2. Hindi naman sinabi ni LeBron na until this season na lang siya maglalaro or itutuloy niya next year. Parang ganito rin naman kasi yung statement niya dati kay Bronny. Pero isa lang yung masasabi ko sa media day ng Lakers. Ang tingkad ng kulay ng jersey ng LA. Hindi ko na maaninag yung player or malabo lang talaga yung mata ko. Pero kahit sa dilim, kita yung jersey. Parang sinadya yung background at jersey kasi kapag si Luka yung ini-interview, kitang-kita yung kapugian niya. Na-impress naman sa transformation ni Luka itong si LeBron. Pumugi na, lalo pang naging hot. Base naman kay Luka, kaya niya ni-recruit na pumunta ng LA si Marcus Smart dahil sa defense niya. Dagdag pa ni Luka, lagi kasing si Smart ang nagbabantay sa kanya dati. Kaya alam ni Luka kung gaano katinding dumepensa si Marcus Smart at excited din siyang hindi na siya babantayan ni Smart kapag naglalaro sila.
Magsisimula na rin ang dominaton era sa Lakers na impress naman si Rob Pelinka kay Ayton during mga workout taliwas sa mga report na may pagkatamad si Ayton pagdating sa practice. Optimistic din ang Lakers na matatalo agad nila ang Golden State dahil sinay nila si Horford. 2 game sa preseason at unang kalaban ng Lakers sa regular season ng Golden State. Sa nakaraan 2 games kasi maganda ang nilaro ni Ayton kontra kay Horford. So hindi ko alam kung paano tatapusin ang episode na to. Papasok muna yung tagapagbalita, kaya time.